Sa halagang 3,000 pesos, meron ka ng full system scanner, naka-lifetime pre-update pa. Totoo kaya? Yan kasi ang nakalagay sa product description itong King Bolen eDiag Elite. So para malaman natin kung totoo yon, tara, unbox na natin. Unlike other scanner ng mga bossing na merong tablet or device na ginagamit, ito dongle lang. At nakalagay dito, kailangan nating i-download yung app para magamit natin itong eDiag Elite na to. Scan lang natin yung QR code. Yan yung app niya, install natin. Ito yung itsura ng kanyang app. O syempre, para magamit natin yon, kailangan muna natin i-activate. Meron tong activation code dito sa mismong papel niya. Ito. So bago natin i-testing, syempre kailangan muna nating i-download lahat ng app. Kung titignan ko, nandito lahat ng car brands na meron tayo. Kahit yung mga American brands at yung mga Chinese cars. Ito lahat kompleto. Mga Japanese cars, nandyan din. So i-download lang muna natin lahat to mga bossing. After nating ma-download yung app, syempre, testing time tayo. Yung ating dongle, nilalagay ito sa OBD port. Usually, ang OBD port, mga bossing, is nasa ilalim ng ating steering wheel. Dito. Okay? So, may mga OBD port na nasa gitna, meron din nandun. Okay? Pero ito, dito sa part na to. Then, pag sinaksak natin, make sure na iilaw yung kanyang indicator. Then, turn on yung ating ignition switch. Turn on lang mga bossing, hindi nyo kailangan paandarin yung makina. Diretso na tayo ngayon mga bossing sa all system diagnostics. Tapos, ito yung VIN scan, automatic yung dinedetect yung ating VIN number. Pero ang gagawin na lang natin, hanapin na lang natin yung ating car brand. This is Ford. So, ito may Ford dito. Connect nyo lang. Make sure nga pala mga bossing na naka-turn on yung ating Bluetooth. Dahil Bluetooth dongle yung gamit ng ganong klase ng device. Okay, ayan na, Ford. And then, pindutin natin yung diagnose. Yan. So, maririnig nyo na tumutunog yung ating dongle. Connecting to Bluetooth. Automatically search. Okay. Yan. Okay. So, ito yung ating year model, yung ating engine. Okay. So, tama naman. Click yes. And then, health report. Ayan. So, ito. Nag-i-scan na siya mga bossing. Yeah, so yes, full system scanner siya. Why? Kasi kapag hindi full system scanner, hindi niya i-scanin yung ABS, yung all-terrain, cruise control, hindi niya i-scanin mga bossing eh. Kasi ang mga OBD2 lang na scanner, usually 4 system o kaya 3 system lang. Iba 6 system. Pero ito, ayan, meron siyang fault code. Nakadetect na siya ng fault code. Tingnan natin kung ano yung fault code na to. Ayan. Kapag green is no fault code, pero pag black, meron siyang fault. Ayan, meron siyang nahanap. Tignan natin kung anong error yon. So, yun. Tama tayo mga bossing. Tama yun nasa details na full system scanner siya. Sige natin kung ano yung mga errors na lumabas. Ayan, ito. Driver door module. Sabi rito, rear door switch illumination. Dito naman sa front control module. Left temperature damper motor. Right temperature damper motor. Recirculation damper motor. Air distribution damper motor. Okay, yung mga dampers, mga bossing. So, ito. Kapag i-select ninyo yung, syempre, recirculation, kung galing sa labas yung hangin or magre-recirculate dito sa loob. Tapos, syempre, yung air distribution, yung kapag gusto niyo sa mukha lang tumatama yung aircon or sa paa, okay, air distribution yon. So, yun yung mga errors niya, which is na-detect naman niya. Okay, so, dito napatunayan natin na naka-full system scanner siya. So, ang gagawin din natin, syempre, mga bossing, try din natin yung Clear DTC. Yan. Sa Clear DTC mga bossing, syempre ini-erase niya or nire-reset niya yung mga DTC. Pero kapag existing talaga ang problem mga bossing, ma-erase niyan. Pero babalik lang yan ulit yung error code pag nag-drive na kayo or pag pina-under nyo yung sasakyan. So ayan, na-erase naman niya. Okay? So ito, we prove na
full system scanner siya. Ang hindi lang natin ma-prove sa ngayon mga bossing kung lifetime pre-update nga talaga to. Pero as of now mga bossing, ang nagawa ko kasi is nakapag-download ako ng, ayan, na-download ko na yung maraming models ng car. Kahit yung mga wala rito sa Pilipinas, dinownload ko, ayan May Acura, Australian Ford, Bentley, Buick, Cadillac. Mga Chinese cars meron. Check natin kung meron doon sa Geely o Cavango ko. Parang wala ako nakikita ng Geely. Wala, Genesis sa baba. Itong mga to, na-download na. Kasi kapag hindi pa yan na-download, meron download button dito para mag-download mo. Ayan, na-download na natin yung mga ibang mga brands. So all cars, models, meron. Except sa Geely. Parang walang Geely, Ito, ayan, nakagaya niya, Dinownload ko to kanina. Kaso, syempre, umalis na ako sa bahay. Hindi pa natatapos yung download. So, continue lang yan. Nakakonect naman sa internet ko yan. Ayan, nagda-download siya ngayon. Di ba? Okay. Wala nga Geely, Sige mga bossing, para malaman natin kung talaga hindi to compatible sa Geely, try natin sa Geely o Cavango ko. Dito naman tayo ngayon mga bossing sa Geely o Cavango. Susubukan natin itong King Bowlen E-Diag Elite kung gumagana rito. So kanina, sinesearch natin dito sa list, walang Geely. Tingnan natin. Walang Geely. Isa pa, dito sa baba. Wala rin. Tapos, sa pinakababa, sa mga hindi ko pa nada-download. Wala, okay? So, try natin sa search. Baka nasa search. Geely. Ayan. Sorry, no software was found. So, ang gawin natin mga bossing, turn on natin yung ignition. Saksak natin yung dongle. Try natin, baka mahanap niya sa sa VIN. Automatic VIN. Ito, VIN scan. Pindutin lang natin yan. Yan, so na-detect niya yung ating VIN number. Pero ang lumabas is Proton, Malaysia. Okay. So, Geely o Cavango to. Alam ko nga mga bossing, ang Geely o Cavango is I don't know if it is a rebranded or a may same model siya sa Proton, pero yun yung lumabas sa kanyang VIN number, vehicle menu. Ayan, tignan nyo, wala siyang lumabas. So, hindi ko alam kung anong tawag or kamukha ng Geely o Cavango sa Proton, anong model. Yan, hindi siya compatible sa Geely. Okay? Any Geely brands, any Geely model mga bossing.